Ano yung buhay? Ngayon, sinasabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalatian ng Diyos. Ngayon, bilang tayo may makasalanan, hindi po tayo karapat dapat na pupunta sa langit dahil po sa ating kasalanan. Kaya ito ay nagiging way, tayo po ay pupunta sa kahatulan na sinasabi rito sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ngayon may uri pang dalawang kamatayan. Ito po yung sinasabi sa Revelation chapter 20 verse 10. Ito yung mga taong pupunta sa lugar ng impyerno dahil sa nadaya sila ng dyablo sa pamamagitan ng relihiyon, mabuting gawa at tradisyon upang sila po ay pumunta sa lugar ng langit. Pero mali po yun, kaya sila po ay nadaya ng dyablo. Ngunit sabi diyan, datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung sa ikaw ay sumampalataya, hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa mo, kundi sasabi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at ikaw ay maliligtas sa kapahamakan sa lugar ng impyerno. Kaya ngayon, Jesus Christ died for you. Namatay si Jesus Christ para sa iyo at para sa akin upang bayaran po ang ating kasalanan. Ngayon, nasa sa iyo kung tatanggapin mo siya. Ngayon, pag tinanggap mo si Jesus Christ, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that gave only begotten Son, but whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. Magkakaroon ka ng buhay na walang pag sumampalataya ka. Wala sa pamamagitan ng gawa o tradisyon, wala po yung sinasabi. Sapagkat si Jesus Christ lamang po ang way. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto Father but by me. Si Jesus Christ po. Sapagkat si Jesus Christ lang po ang napako sa krus ng Kalbaryo at binayaran natin pong kasalanan. Ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Kaibigan, wala tayong kailangan gawin para maligtas. Kailangan mo lang magsisi, sumampalataya at tanggapin ang Panginoon Kristo upang ikaw magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinasabi ng salita ng Diyos, ngayon, believe in the Lord Jesus Christ. Malampalataya ka sa Panginoon Jesus. Kaya sapagkat sabi sa Acts chapter 16 verse 31, sa kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoon Kristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sapagkat kung i-confess mo, sabi sa Romans chapter 10 verse 9, ikaw ay maligtas at babayaran ng iyong kasalanan. At magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan na sinasabi na salita ng Diyos. Ngayon, iniimbitahan kita na tawagin mo ang Panginoon sa puso mo. Sa oras na ito, ililid kita sa isang panalangin na ganito. Sabihin mo lamang, Panginoon, patawarin niyo po ako isang makasalanan. Nalaman ko po, Panginoon, na ikaw ang tanging tagapagligtas. Ligtas mo po ako, Panginoon si Kristo. Tinatanggap po kita sa aking Diyos at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, na aking Diyos at tagapagligtas. Amen and Amen. Ngayon, kung tinanggap mo Panginoon, pagpalain ka, hanapin mo ang kalooban ng Diyos at mamuhay ka na may takot sa Diyos. Ay lamang po, to God be the glory.